So right yan, welcome back ulit sa Rapido TV at kumusta po mga kaibigan, at muli po tayong magbigay ng reaction dito nga sa pahayag ni Congressman Busita patungkol nga doon sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at gayon man dito po sa ginawa po ng Kongreso na pagpa-impeach kay BP Sara. Hindi po suportado ni Congressman Busita ang ginawa po ng kaniyang mga kasamahan sa Kamara. At sabi pa nga niya, I don't care kung sino po ang matamaan sa kanya pong pahayag na ito mga kaibigan. Kaya grabe matindi po. Ito talagang si Congressman Busita. Talagang makikita po natin na totoo po siya para po sa bayan mga kaibigan. At mayroong prinsipyo at panindigan. Hindi po siya nagpapadala sa takot na baka mawalan po siya ng budget. Dahil alam po naman natin na yun ang kinakatakutan ng ibang mga congressman o kung nga dyan po sa mga budget na ilalabas para po sa kanilang mga distrito. Pero itong si Congressman Busita ay matindi po ang kanya pong panindigan base na rin po sa kanyang pahayag mga kababayan. At ito nga atin po munang panuurin kung ano ba itong mga pahayag na napakatindi po galing po kay Congressman Busita mga kababayan. Oh. Yes, actually Sir Alvin, magandang tokhang. Speaking of your party list, yung kasama mo, si Congressman Rog, voted for the impeachment of the Vice President. Ikaw naman did not sign Yes, sir. the impeachment complaint. Paliwanag mo nga bakit? Una, kami sir ni Congress Gutierrez, magkaibigan, magkasama. Walang sama ng loob sa ginawa ninyo. Nire-respeto namin ang isa't isa. Very Kung good. anong opinion niya, position niya. Wala kaming pakialaman. Pareha kaming may talento, may kakayan, may posisyon, may paninindigan. Bakit si Colonel Busita hindi pumirma sa impeachment ni BP Sara? Objective. One, nagkandak na investigation ang House of Representatives. Yung Quadcom. Yes, investigation in aid of legislation. Okay. Ibig sabihin, kung may nakitang problema, tanong, baka naman may iba pang problema. Confidential funds. Hindi naman Office of the Vice President lamang. So meaning, So yan po mga kababayan, tama po si Congressman Busita dito. Bakit itong si BP Sara lamang ang kanilang iniimbestigahan? Na alam po naman natin halos lahat po ng nasa gobyerno, mayor, congressman, president, ay mayroon po silang confidential fund mga kababayan. Pero yan nga po ang nakakapagtaka kung bakit ito si BP Sara lamang ang kanila pong iniimbestigahan. Tama po naman si Congressman Busita kung mayroon po talagang nasisilip na mali doon po sa ginawa po ng pagbigay ng mga confidential fund, dapat ay kanila pong titingnan ang lahat mga kababayan. Talagang nakakabilib po itong si Congressman Busita na talagang totoo po yung para sa bayan lamang po, hindi po pamumulitika mga kababayan. Yung ibang congressman kasi pamumulitika na po yun, di ba? Halatang halata naman po mga kababayan. kailangan may nakita kang problema, magsulong ka ng batas na mariresolve ba yung problema. Why? O sige, assuming ipa-impeach natin si Vice President Sara, na-resolve ba yung problema? Yun. Makikinabang ba ang taong bayan? Hindi makikinabang ang taong bayan. Yun. Kaya po, tayo ay naninindigan na hindi tayo pumapabor sa impeachment. Pero linawin natin, hindi po kayo bata ng mga Duterte. Binanggit nyo kanina sa akin, hindi kung magkaibigan ba kayo, sanggang dikit ba kayo ng mga Duterte, o hindi nyo sila kilala? Kilala ko lang ang mga Duterte. Sa pangalan? Opo. Pero as in personal na close? Wala po. Wala po. Ako lang talaga, Sir Alvin, simula nung maging sundalo, magpulis, naging congressman, may prinsipyo at paninindigan ako. I do not care kung sino ang tatamaan. And you serve at the full... Grabe matindi po mga kabayan. I don't care kung sino pong matatamaan. Tama po naman si Congressman Busita Pagka para po sa bayan talaga, serbisyong totoo po mga kabayan, kahit po sinong matamaan, huwag mong alalahanin yan. Basta para sa bayan, talagang andyan po ang suporta ng mamamayang Pilipino para sa yung isang katulad ni Congressman Busita na alam po natin si Congressman Busita marami pong natulungan, di ba? Lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na mga riders, Marami po siyang natulungan, yung pong mga inaabuso din po ng ibang mga traffic officer, ating mga PNP. So siya po ang
lalapitan po ng mga naagrabyado, lalong-lalo na po sa Tapico. Talagang marami na pong natulungan itong si Congressman Busita at nakakabilib nga dito sa talagang meron po siyang prinsipyo at paninindigan na talagang doon lamang po siya sa tama, mga kababayan. Sana po itong ating ibang mga congressman ay ganun din po. Pero yung iba ay natatakot. Sabi nga ay baka ipitin daw sa budget para sa kanilang distrito. Ayan. Sana ganun po ang mga congressman hindi po magpapadala o magpapauto. Inuuto lang po yung iba dyan, di ba mga kababayan? Halatang halata naman po. Philippine National Police during the time of President Duterte. Yung Yes. Colonel, okay. So na-witness mo yung Oplan Tokhang, no, controversial. Yes, And you were quoted as saying, sabi mo, hindi maganda yung Oplan Tokhang. May problema lang sa execution. Explain yourself. Sir, nabanggit mo hindi maganda. Maganda ang Maganda. Oplan Tokhang. Oo. Yes, actually, Sir Alvin, maganda ang Tokhang. Gago din nung nag-interview na ito. Parang gusto pa niya nga magkamali itong si Congressman Busita. Pagka yung kapatid mo may sangkot, may intelligence information na sangkot sa illegal drugs, kakatok. Sir Alvin, yung kapatid mo may information kami nasasangkot sa droga. Baka pwede i-surrender nyo sa amin, merong programa ang PNP. Ganon kaganda. Ang problema, Hindi ganun ang hindi na-implement ng tama. Sino may kasalanan noon? PNP. Oh, anong problema sa PNP nung panahon na yon? Eh, alam mo, again, pare-pareho tayong Pilipino. Ang pinag-uusapan natin dito, yung kalagayan ng taong bayan. Yeah. Nandiyan kasi yung payabangan pasikatan, Totoo yan. pagalingan. Kaya ang nangyayari, nasasakripisyo ang maliliit nating mga kababayan. Eh bakit, Sir Alvin, sinasabi ko yan, hindi man pwedeng magsalita ako sa iyo, baseless. Sabi ng DOJ, 20% ng illegal drug cases ang convicted. 20%, 80% dismissed. Yun yung malinaw na patunay na may mali sa... May mali sa execution. Tama. So Yes, kung sir. ikaw ang PNP chief noon, ano dapat ang ginawa mo? Kasi yung iba na nahuli sa drugs, di ba? Marami pong nakalusot, mga kababayan. Yung iba, pagka mayroon po talagang kapit, lalong-lalo na po dyan sa ating mga PNP officials, talagang makakalusot po, mga kababayan. Kaya tama po naman ang sinabi po ni Congressman Busita na marami po nung mga hindi na convict na nahuli sa mga drugs, mga kababayan. So, talagang itong si Congressman Busita ay nakikita po niya yung pong mga nangyayari dahil siya po ay dati pong PNP, di ba mga kababayan? At alam po niya yung kalakaran dyan sa loob po ng PNP. At siya na mismo ang nagsasabi na mayroon talagang mga mali po na nagawa itong ating mga kapulisan. At tayo po, mga mamamayan, ay kitang-kita naman natin na marami din po sa mga PNP, yung mga umaabuso din po sa kanila pong posisyon bilang alagad ng batas. Imbis na sila po ay para sa mamamayang Pilipino, ando na po sila sa mga tao na sumisira po sa ating bayan, mga kababayan, dahil lamang po sa pira. Mahirap talaga, pagka yung mga nasa gobyerno, yung pira na lang po ang kanila pong nasa isip, wala na po silang pakialam kahit na sino pa po ang maging kawawa, lalong-lalo na tayo na mga ordinaryong mamamayan, tayo po ang talagang unang matamaan dyan sa mga pang-abuso po ng ating mga opisyal na nasa gobyerno po, mga kabayan, lalong-lalo na itong mga PNP, yung mga congressman, di ba? Na talagang makikita po natin ngayon, garapala na po ang korupsyon dyan sa kanila pong mga ginagawa. Lahat po ng kanilang ginagamit, pira po natin yan, pero yung pangalan po nila ang nakalagay dun po sa mga ibinigay po nila sa atin pong mga kababayan po. Na alam po naman natin, marami din po sa atin na mga naghihirap na siyempre po pagka mayroon pong mga ganon, ayuda, andun po talaga. Kahit na pumipila pa yan buong araw, basta makakuha lamang po sa nasabi pong mga ayuda. Pagkatanggap mo dyan, yung iba nga, bawasan pa, di ba mga kabayan? Pira nga yan natin, di ba? Tayo po ang nagbigay, nag-abot dyan sa ating, galing po sa ating mga taxes, Kahit na bumili ka lang sa grocery store, di ba? Meron na pong tax. So, yan po, mga kabayan, ang dapat po nating isipin na hindi po basta-basta
na tayo po ay tatanggap lamang ng ganun pong ayuda. Pagkatapos ay kung ano po ang kanila pong mga sasabihin ay susunod na po tayo. Hindi po ganun mga kabayan. Dapat po na, isipin po natin na unahin po natin yung para sa ating pong bayan. Dahil lahat po tayo maghihirap pagka naghihirap po ang ating bayan. Na sana po ay tulungan din po natin ng ating bayan na aasinso. Aasinso po ang ating bayan kung magkaisa po tayo na hindi po sasang-ayon sa mga ginagawa po ng mga nasa gobyerno na pangungurakot mga kabayan. So kung mayroon po tayong masilip o makita, dapat po magsalita po tayo. Paabot po natin sa kanila na hindi na po tama yung kanilang ginagawa. Katulad nga sa ngayon na administrasyon na kitang-kita naman natin kung gaano po kagarapal ang nangyayari po na korupsyon mga kababayan. Pero yung mga Duterte ang palagi po nila na tinitira mga kababayan. Na alam po naman natin sa panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, marami po ang nagawa po ng ating dating Pangulo. Kahit sa loob lamang po ng 6 na taon niyang panerbisyo sa ating pong bansa, marami po. Kahit na dito nga sa aming lugar, talagang nung mga dati po na mga daanan na mahirap po pasukin, sa ngayon po ay hindi na po tayo mahihirapan, simentado na po lahat, di ba? So talagang ang gobyerno na ito, kung atin pong tingnan, wala naman po tayong nabalitaan na mga proyekto na napakinabangan po ng mga mamamayang Pilipino. Mayroon pa ngang ating napanood na isang flood control project na isang taon lamang wasak po mga kababayan, at yung pong mga mamamayan po doon sa lugar na iyon ay nawalan pa ng hanap buhay dahil nga ay binaha po, naanod po lahat ng kanilang mga pananim na palay doon mga kababayan. So ganun po, katindi ang kanila pong ginawa po na korupsyon. Bakit po ay bigla pong nasira yung pong flood control? Dahil nga ay tinipid po mga kababayan. Parang ganun po ang nangyayari mga kababayan. Kaya dapat po ay magising na po tayo at titingnan po natin. Ngayong darating po na halalan, kailangan po na titingnan po natin yung pong mga iluluklok po natin dyan na talagang totoong-totoo po ang kanila pong serbisyo na ibigay po sa atin para po ay asinso naman po ang ating pong bayan, mga kababayan. At kung asinso nga ang ating bayan, ay kasama po tayo dyan na mga Pilipino. Lalong-lalo na nga sa atin po na mga ordinaryong mamamayan, hindi na po tayo gaano maghihirap. Pero siyempre ay magsisipag pa rin po tayo mga kabayan. Huwag po tayong aasa dyan sa mga ayuda-ayuda na yan dahil pira nga po natin yan. So ayan lang po muna mga kabayan, ang aking pong komento patungkol nga dito sa mga pahayag po ni Congressman Busita. So sa inyo po, kung ano po yung mga opinion at kuminto patungkol nga dito, paki-comment na lang po sa ating comment section. At kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, paki-like and share naman po mga kabayan. At hanggang dito lang po muna tayo sa ngayon. At maraming salamat sa ating mga kababayan dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga ka-OFW. Palagi naman po tayong mag-iingat at saan na tayo naroon. At siya po sa next video.